Ngumunguya pa ng pang midnight snack ang lalaking ito nang biglang may nagparamdam sa kanya habang nagkakamping sa liblib at napaka-creepy na kagubatan. Ang video na ito ay in-upload ng channel na nagngangalang Mirwan Nurali na nakabase sa Indonesia. Alam mo ba sa bansang ito, malaki ang naitutulong ng mga supernatural sa pagpalago ng kanilang ekonomiya. Pang Hollywood level na kasi ang mga horror movies nila. Tingnan nyo sa Netflix, talagang grabe ang improvement ng mga ito. Punta tayo sa vlogger na ito. Umaga pa lang ay naglakad na siya sa liblib na kagubatan. Suot pa niya ang kanyang branded na skinny jeans, pangontra sa lamok at mga insektong makapinsala sa kanya. Inihanda na niya ang kanyang gagamitin mamayang gabi. Kumuha siya ng kawayan para gumawa ng kanyang masisilungan para safety siya pagkagat ng dilim. Parang naglalaro lang siya ng bahay-bahayan. Kaso may kulang. Wala siyang kasamang babae para gumanap na asawa niya sa larong bahay-bahayan. Nguminguwi pa ang kanyang bunganga habang nilalagari ang mga kawayan. Napaka-smooth ng kanyang gawain gamit ang kanyang itak. Hinati niya ang mga kawayan sa maliit na mga sticks. Timing rin pagpatak ng kadiliman ay natapos rin niya ang kanyang ginagawang tent na binalot ng plastic o ang tinatawag nilang food wrap. Agad sinindihan niya ang campfire para pangontra sa malamig na gabi. Tulad ko na napakalamig na ng gabi ko. Lamok nga lang ang humalik sa akin. Okay. Mabuti tong ating idolo. May suot na skinny jeans na branded na galing pang ukay-ukay. Kaya may pangontra siya sa lamok na nagdadala ng sakit na filariasis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mirwan Nurali. Terima kasih yang sudah menonton. Yang baru Marami siyang kinuwento ng mga bagay-bagay sa kanyang mga fans habang nagyoyosi at umiinom ng 3-in-1 na kape at biglang may mga yapak siyang napakinggan sa hindi kalayuan. Ano kaya ito? Panoorin natin. apa juga? Apa guys? Suara apa ya guys ya? Suaranya sih di sekitaran sini. Suaranya suara apa? Suara benda jatuh dari atas. Tapi di bawah tidak ada apa-apa, tidak ada benda apapun yang jatuh. Bulu pundak saya juga mulai pada berdiri. Jadi benar apa kata warga di sini, hutan ini emang benar-benar horor banget guys. Saya juga sekarang benar-benar percaya. Tiningnan niya ang paligid kung meron bang tao o may nalaglag na bagay galing sa taas ng puno. Pero wala siyang may nakita kahit isa. Maya-maya pa may narinig siyang sigaw sa hindi kalayuan. Continue pa tayo. Dengan jalan motor mungkin sekitar Ano kaya ang gumawa ng ingay na yon? Para bang bata na nagsisipol, pero kung pakinggan mong maigi ay para itong babaeng sumisigaw. Bumalik siya sa kanyang pwesto at ipinagpatuloy niya ang kanyang pagkakape at pagyoyosi. Literal na overnight talaga ang ginawa niya kasi 2:00 na ng madaling araw ay hindi pa rin siya nakatulog. Nagmamatsyag sa paligid na parang sikyo.
At nakaredy na rin ang kanyang binangon na dala para in case na may susugod sa kanya ay madedepensa sa kanya ang kanyang sarili. Dito sa part ng kanyang pag-solo camping ay nakarinig siya ng weird na tunog. Parang isa itong baka na humuhuni. Kalau mendengar guys, suara menggeram. May nakita ba kayong kakaiba? I-reply natin. Tingnan nyo ito. Lumitaw itong bagay na ito at naglaho rin kaagad. Ito ba ang nanakot sa bida natin? Sa aking pag-research, ang nilalang na ito ay tinatawag sa Indonesia na pokong. Ang multo na ito ay parang isang bangkay na nakabalot sa puting tela. Nagpaparamdam ang mga pokong kapag ang kanilang mga tali ay hindi kinuha noong sila ay inilibing. Siguro, ang pokong na nagpaparamdam sa kanya ay humihingi ng tulong na kunin ang tali sa kanyang libingan para hindi na makagambala siya. Gusto mo pa ba ng ganitong content? I-click mo ito.